14 sa Tagalog po. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang salita. At ngayon mga kapatid, ating ihanda ang ating puso, ang ating kaisipan upang makinig sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. At aking inaanyahan si Sis muna po ang unang para sa ating exhortation. God bless you, sis. Magandang gabi po sa ulit sa inyo. Salamat at nakapag-exhort na naman. Okay. Amen. Dito po sa verse na ito, makikita natin ang mga bagay na gusto ng Panginoon na magawa natin sa Kanya para masalamin sa atin na parang tayo kasi yung representative niya dito sa lupa. So, kung since na tayo ang itinuturing niya na chosen people niya, kailangan nating sumunod sa mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi lang dahil sa alam natin yung cover to cover ng Bible, kailangan din nating isabuhay. So makikita ng mga unbelievers sa atin mismo na tayo ang pinili ng Panginoon. So magiging tendency is purihin din nila ang Panginoon. Makikita po natin dito na ang Panginoon, ang sinasabi niya, kung susunod tayo sa Kanya at tatalikuran natin ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain. Sa Deuteronomy 28 po, makikita natin doon yung mga bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin, mga pagpapala kung susunod tayo sa Kanya. At nandoon din po yung mga curses na po pwede niyang gawin doon sa mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. Sa 1 John 1 and 9, makikita po natin dito na ibinibigay ng Panginoon, kailangan, sinasabi na yung mga bagay na kailangan nating gawin like mabuhay tayo dun sa mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, magpakita tayo ng kindness and compassion sa ibang tao. At we have to look for the opportunities to be more like Jesus. At tayo po since na tayo yung representative ng Panginoon sa lupa, parang tayo yung magiging ilaw para sumunod sa atin yung mga unbelievers. At paggawa po noon, makakalugod po sa Panginoon dahil pupurihin nila ang Panginoon. Yun lang po. Thank you, sisters. At susundan po ni Sister Jackie. God bless, Sis Jack. Hello, good evening to everyone, and thank you again for giving me an opportunity to exhort our team for tonight, the prayer that pleased God. Based on 2 Chronicles 7:14, the verse encourage God's people, embrace humility, prayer seeking God, and repentance. I just only want to give 5 key to remember that we can use in our daily lives. Number 1 is humble ourselves. We rely on God. Pride distances us, but humility draws us closer to His grace. Let go of trying to do everything on your own and admit that we need Him. Supporting verse natin, humble ourselves before the Lord and He will lift you up. Sabi nga po sa James 4 verse 10. So, key to reminder, embrace our need for God. Remember, you are not alone in this journey. His guide, strength, and grace will uplift you. Practical step, start our daily day to surrender our plans to God. Serve others selflessly, prioritize their needs above your own.
And the second thing is pray sincerely and with intention. Prayer is our direct line to God. It's about asking for the things and building relationship with Him. Spend time in prayer, pouring out our hearts and listening for His voice. The prayer of the righteous person is powerful and effective. James 5:16. Make prayer a priority. Talk to God regularly. Share our gratitude, worship Him, and listen. Set aside time each day for prayer, whether in the quiet of the morning or during evening reflection. Keep a prayer journal to record our prayers and how God answered them, which can strengthen our faith. Include others in our prayers, such as family, friends, or community, and global needs to cultivate connection for compassions. The number three, to deepen our relationship with God, prioritize Him above all else. Actively aligns and decisions with His will, allowing His guidance to shape our lives. Embrace stillness to listen for His voice and build a strong connection that enhance our spiritual journey and brings clarity to our purpose. Dedicate time and attention to His pursuit for more fulfilling and peaceful relationship with Him. You will seek me and find me when you seek me with all your heart, sabi nga po sa Jeremiah 29:13. Develop a deeper relationship with God by exploring His Word and spending time in His presence. A practical step that we can do is read and reflect on the Bible daily, worship God through music, focus on His greatness, use fasting to reduce distraction and seek God more effectively. So number 4 is stop your wicked action or our wicked actions. Turning back from the mistake is important for growing spiritually. It involves recognizing where you've strayed from God's path and making committed effort to turn away from sin. This heartfelt change enhances our faith and depends our relationship with God, leading genuine transformation. Repent then and turn to God so that our sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord's. It's Acts 3 verse 19. And if we confess our sins, He is faithful and just. He will forgive our sins and purify us from all righteousness. 1 John 1 verse 9. Turn away from sins and make an effort to live according to God's will. Find the areas in our life where our sin, like such an anger, dishonesty, greed, or holding grudges. Tell God about our sins and ask for His help to change. Replace bad habits with good ones, like reading the Bible, helping others, or being grateful. And number 5, trust in His promise. God promised that if we do these things, He will hear us, forgive us, and bring healing. Trust in His faithfulness and believe that He can restore and renew. He heals the brokenhearted and binds up their wounds and their wounds. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Psalms 147 verse 3. Embrace the assurance that God will faithfully uphold His promise to listen, forgive, and bring healing into our lives. Practical step that we can do is think about how God is been faithful to you, to us in the past. Write down answered prayer and blessings. Use God's promise in the Bible when you face doubt times. Talk about God, how work in your life to inspire and help others. For my conclusion to our theme for tonight, the prayer that please God, 2 Chronicles 7 verse 14, and the 5 key to remember that I give to my exhortation,
humble ourselves, pray sincerely, seek His presence, stop our wicked action, trust to His promise. For my conclusion about this, kailangan lang po nating maging humble, manalangin ng taimtim, hanapin ang Panginoong Hesukristo, lumayo sa mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, at higit sa lahat ay magtiwala po tayo sa Kanyang pangako na hindi niya po tayo pababayaan or iiwan. Kasi in the end of the day, God is always be there for us. Nakakaranas man tayo ng mga pagsubok sa buhay, but God is always there to protect us, to guide us. Sometimes our prayer delay, but it doesn't mean God doesn't want to answer. God has a better plan for everything in our lives. Hindi po natin kailangan magmadali. Trials is always be there. Struggles, problems, and mga masasamang pangyayari sa buhay. So, kailangan lang po talaga natin maging matuwid at i-align po natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Makagawa man tayo ng kasalanan sa pang-araw-araw, pero panatilihin natin na ang ating puso't isipan ay maging matatag at lagi po tayong manalangin, magpuri, makinig po ng mga Christian music, at huwag po natin kalimutang magbasa ng Biblia sa araw-araw. Isang verse, malaking bahagi na yun sa ating buhay para magkaroon tayo ng protection sa ating pang-araw-araw sa kalaban. Yun lang po, and to God be all the glory. Thank you. Amen. Thank you. Thank you, God. And thank you, Sis Jackie. Parang sinabi mo na lahat ang sasabihin ko eh. Amen. Praise the Lord. Pero magdagdag din ako, mga kapatid. Hindi lamang po basta-bastang pananalangin ang nais ng Diyos na gagawin natin, mga kapatid, kapag tayo po ay nanalangin sa Kanya o lumalapit sa Kanya, mga kapatid. Hindi lang po na makapag-pray tayo ay okay na, mga kapatid. Puso po natin ang tinitingnan ng ating Panginoon, mga kapatid. Puso po ang pinapakinggan niya, mga kapatid. Hindi po yung dami o ang haba ng sinasabi o pinapanalangin natin sa Kanya, mga kapatid, kundi puso po. Amen? May nais po na makitang Panginoon sa ating puso kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya or nananalangin, mga kapatid. Una, yung sinabi nga ni Sis Jackie, puso na magpakumbaba or humility or kababaang loob, mga kapatid. Amen? Kailangan po natin magpakumbaba sa Diyos kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid. Sabi nga sa Santiago or sa James, mga kapatid, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up, at ipapataas niya tayo, mga kapatid. Amen? Pangalawa po, na nais ng Diyos na makita sa ating puso, mga kapatid, kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, mga kapatid, ay ang pusong laging naghahanap ng presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi nga sa Kawikaan or sa Proverbs chapter 8 verse 17, mahal ko silang lahat na sa akin ay nagmamahal. Ayun sabi ng Panginoon. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Amen. Nice po ng Diyos, mga kapatid, na makita sa ating puso yung desire natin na laging nagnanais na makasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Na ang puso po natin ay inuunang ating Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng ating gagawin na
nagsisikap po tayo na lagi nating hanapin ang kanyang presensya mga kapatid. At paano po natin mararanasan ang kanyang presensya mga kapatid? First, worship God. Sunod po, kagaya sinabi ni Sis Jackie, read, listen sa kanyang salita, and meditate the God's word mga kapatid. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Kagaya ni David mga kapatid, sana'y maging kagaya tayo niya mga kapatid na lagi niyang hinahanap ang presensya ng ating Panginoon mga kapatid. Amen. Pangatlo po, nanais ng Panginoon sa ating puso kapag tayo po ay nananalangin mga kapatid sa Kanya ay ang puso na may pagpapakumbaba mga kapatid. Amen? Na humihingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa natin against sa ating Panginoon mga kapatid. Pusong nagsisisi at nagnanais na magbalik loob sa Diyos mga kapatid upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Praise the Lord mga kapatid. Kailangan po natin ihingi natin sa Diyos ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Amen. Upang maging malinis po ang ating puso, nang sa gayon po ay malayang kikilos ang ating Panginoon sa atin mga kapatid. Amen. Kasi po, pag hindi po tayo nakapag-repent sa ating mga kasalanan, hindi po magagawa ng ating Panginoon ang gusto niyang gawin mga kapatid. Kasi nga may hindrance, kasi nga may kasalanan, kasi nga hindi pa natin napagsisihan. So kailangan talaga may pagsisisi, may pagpapakumbaba mga kapatid. Nang sa gayon po ay malaya siyang kikilos sa ating buhay mga kapatid. Amen? Praise the Lord mga kapatid. Kailangan magbalik-loob tayo mga kapatid na wag na natin balikan ang mga kasalanan o mga kamalian na nagawa natin against sa kanya mga kapatid upang sa gayon mga kapatid ay maging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Amen? Nice din po makita ng ating Panginoon ang ating puso na marunong tayong manalangin para sa lahat ng tao mga kapatid. Hindi lang yung puro tayo, puro sarili, puro mga mahal sa buhay mga kapatid, kundi marunong tayong manalangin para sa lahat ng tao mga kapatid. Amen? Amen. Hindi lang po puro pansarili lamang mga kapatid na mga kahilingan. Amen. Praise the Lord. Ano uli ang pusong nais o kinalulugdan ng ating Panginoon mga kapatid upang dinggin at tugunin pong ating mga panalangin? Una po, pusong mapagpakumbaba. Sunod po, pusong laging uhaw sa presensya ng ating Panginoon. Pangatlo, pusong nagsisisi mga kapatid sa lahat ng mga kasalanan at tumalikod dito. At ang pang-apat po ay pusong marunong manalangin para sa lahat ng tao mga kapatid. At yun lang po at I'm sure marami po tayong natutunan about praying mga kapatid. About prayer mga kapatid. Yun lang po at God bless po sa ating lahat. Ngayon po dadako na po tayo sa ating mga panalangin sa ating Diyos mga kapatid at para sa ating basahin ko lang po lahat mga kapatid, sunod-sunod na po ito. Huwag na po tayong maghantay na tatawagin tayo after natapos na manalangin po ang isa. Okay. Sa ating general prayer po, si Sis Renita, family, Sis Vic. Andiyan si Sis Vic. Sa ating youth, kids, and men, si Sis Francis. Sa group, Sisters Group 1, Sis Clear. Sisters Group 2, si Sis Ana. Sa closing song, si Sis Fatima. Andito po si Sis Fatima. Kung wala si Sis Fatima, I will ask Brother Angelito. Andyan naman si Brother Angelito. At sa ating closing prayer po, si Pastor Rolly po. Okay, let us start. Sis Renita, God bless po.